Simula ngayong marinig mo ang kwentong ito, you'll never be the same again. Sa mundong akala natin ay tapos na ang buhay kapag huminto ang pintig ng puso, may mga kaluluwang hindi pa rin nagpapahinga. May mga alaala, sama ng loob, galit at sigaw na hindi na ilabas bago sila pumikit sa huling pagkakataon. At ang mga ganitong kwento, madalas nangyayari sa mga lugar na ordinaryo lang sa paningin. Apartment, kwarto, bahay. Pero may mga nakatagong paghati na naiwan. Ito ang kwento ng isang babaeng hindi matahimik. Isang espiritong nananatili, naghahanap ng sagot, naghahanap ng katarungan, at hindi natututong magpaalam dahil minsan, ang pinakamalalim na sugat ay hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. At ngayong naririnig mo ang kwento niya, tanungin mo ang sarili mo. Handa ka ba talaga makinig sa sigaw ng isang kaluluwang hindi pa natatapos ng mundo? Sa isang lumang apartment sa Maynila, may isang kwarto na laging bakante. Kahit libre na ang 2 buwan, walang tumatagal na umuupa doon. Lagi raw may naririnig na babae sa madaling araw. Umiiyak. Humihingi ng tulong. Minsan, biglang may bumubulong sa tenga. Ayoko pa. Ayoko pang mawala. Isang gabi may bagong tenant, si Mara. Hindi siya naniniwala sa multo. Praktikal siyang tao. Gusto niya mura. Basta may matutulugan, okay na sa kanya. Pero first night pa lang, may nangyari. Eksaktong 2:47 AM, biglang may malakas na pagkalampag sa pinto niya. Pagbukas niya, wala. Pero pagbalik niya sa kama, may babaeng nakaupo sa gilid nito. Naka-long white dress, nakatungo, at ang buhok niya sobrang haba. Nakatakip sa buong mukha. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nang unti-unting tinaas ng babae ang mukha niya, may tumutulong dugo mula sa mata niya. Parang umiiyak ng dugo. At ang sabi nito, bakit hindi ako tinulungan? Parang biglang nawala ang hangin sa kwarto. Hindi makakilos si Mara. Nakabako ang katawan sa takot. Ayaw kumana ng boses niya. Hindi siya makasigaw. Galit ako sa lahat ng inabandona ako, sa lahat ng hinayaan akong mamatay. Kinabukasan, lumapit si Mara sa caretaker. Nanginginig pa. Sabi ng caretaker, yung babae na nakita mo, dating nakatira dyan. Tinakasyan siya ng boyfriend niya. Buntis pa siya noon. Nagpakamatay siya sa kwartong yan. Kaya raw akala ng kaluluwa niya
nandyan pa rin yung mga taong nag-iwan sa kanya. Kaya bawat tenant, pinagtatangkaan niyang pigilan. Ayaw niya lumabas sila. Ayaw niya to escape kasi hindi siya naka-escape. Last night ni Mara. Nung huling gabi, bago siya lumipat, may narinig siyang boses sa likod niya habang naka-off lahat ng ilaw. Tapos na kayo, pero ako, hindi pa. Paglingon niya, yung babaeng nasa dingding na parang naka-absorb doon. Pero buhay ang mga mata. Parang part na mismo ng apartment siya. Hanggang ngayon, kahit bakante ang kwarto, may mga dumadaan pa rin na nakakarinig ng babae tuwing 2:47 AM. Umiiyak nang paulit-ulit, umiiyak at paulit-ulit niya sinasabi, "Huwag niyo akong iiwan."